Doc, ang concern ko yung number 11 ko dito sa gitna ng kilay. So, we call that the frown lines, no? However, ang point ng video nito, kailangan natin i-differentiate static versus dynamic lines. Yung static line, no, yan yung iniiwasan natin, no? So, kaya ko sinasabi parate, as early as you can, pag nakikita mo na when you make expressions, may lines na, magpa-botox ka na. Kasi, kung hindi ka magpapabotox, over time, kaka-express mo ng mga muscle mo, no? Yung mga lines mo mababaon. So, mababaon siya ng mababaon, magiging static line siya. Ibig sabihin ng static, kahit walang movement, meron ng line. Mahirap na yan i-treat, although matitreat pa natin yan. So, pag static line na yung number 11 mo, no? Doing Botox will help, but it will not treat yung mismong nabaon na. Pero, kailangan mo pa rin magpa-Botox na kasi nga, if hindi ka pa magpa-Botox, mas lalong mababaon yung static line mo. Yung dynamic lines naman, yun yung natitreat ng Botox, no? So, for example, ako, pag tinaas ko yung kilay ko, nakikita nyo yung lines ko. When I frown, when I smile, nakikita nyo yung lines ko. Yun yung dynamic lines, no? So, yan yung gusto nating i-treat as early as we can para pagka long term na, no, hindi siya mababaon over time. And pag hindi siya nabaon over time, hindi ka magkakaroon ng static line. So, back to static line. Paano ba yan iti-treat, Doc? So, usually, we put threads, no, dito sa number 11. Very effective siya. Pag nagpasok tayo ng threads dito, usually, apat na 1, 2, 3, 4 in a crisscross pattern. Mag-simulate yun ng collagen, then yung frown lines umaangat siya. Ang maganda pang isang pwedeng gawin is Regeneron S, no? So we inject it here, sometimes we inject it here sa forehead lines, here sa crow's feet, maangat din yan, no? With the Regeneron S. Pero wag na nating paabutin doon kasi mahal yung mga procedures na yun, no? So my best advice for you, kung wala ka pang static line, mag-Botox ka na lang regularly every 6 months.